So andito kami ngayon sa Pueblo de Panay, dito sa Roxas City, Capiz. So andun po yung city proper, ayan, ito yung way. So papakita ko po sa inyo mamaya yung daanan. So medyo umuulan po ngayon, so basa na po kami. So pauwi na rin naman, kaya pwede naman kaming magpaulan na. So ayan, hindi na. Ako man, picture pa man ako. So umuulan guys, walang ulan-ulan sa mga traveler ba. Tapos ito, maganda rin dito yung kanilang mga rotonda. May mga design ng angels and spirits. So guys, see you on my vlog. So ito na po no yung ating part 4 travel adventure dito sa probinsya ng Capiz. At sa episode nga na to ay dadalhin ko po kayo dito sa bayan ng Roxas City. So ayan no, after namin doon sa Agtalin Pilar Capiz sa shrine, so dumiretso kami dito sa bayan ng Roxas City. So ayan no, kapag galing po tayo doon sa President Roxas, madadaanan po natin itong kanilang Capiz Mansion. At ito nga ang bayan ng Roxas, so ito po yung naging sentro nitong probinsya ng Capiz. So dito po matatagpuan yung napakaraming malalaking building. At dito sa Roxas City, dito mo makikita yung mga malls at shopping centers dito sa probinsya ng Capiz. At yung isa dito no sa mode of transportation dito sa bayan ng Roxas ay tricycle pa rin. So kagaya din sa ibang probinsya na tricycle din yung mode of transportation. So except sa Iloilo no, na yung mode of transportation doon ay jeep at saka taxi. Pero dito sa Roxas, so tricycle pa rin po yung nakagawian na mode of transportation dito. So dito nga sa Roxas City, yung isa sa malls na pwede nila makita ay itong Gaisano Grand Mall of Roxas. So napakalaki po ng mall na to dito sa bayan ng Roxas City. So ganyan po siya kalaki itong mall ng Gaisano dito sa bayan ng Roxas City. So napakarami din pong tao dito sa Roxas City kasi ito nga po yung naging center ng probinsya ng Capiz. At dito nga no sa kanilang kalsada, so napakaganda din kasi meron ng mga decorations ng mga stars dito. So nagsisimula na sila dito sa pag-decorate. At isa din no sa mall na makikita natin dito ay itong City Mall. So hindi siya nawawala dito sa Roxas City. So meron din ditong City Mall. Tapos sa unahan nitong City Mall ay matatagpuan naman yung SM City of Roxas. So kaya kami pumunta dito sa Roxas City kasi kanina doon kami dumaan sa kabila sa bayan ng Panitan. At dahil nga no galing kaming Pilar Capiz, so dumiretso kami dito para mag-lunch. So ito po no yung SM City dito sa Roxas. So sobrang laki nga ng SM dito. At bali, 4 po yung mall na nandito sa Roxas City. So yun nga po, yung Gaisano, City Mall, SM at saka Robinson. So yung Robinsons naman po, ayan doon naman yan sa kabila. So papakita ko po sa inyo mamaya yung Robinsons. So sobrang laki din po ng Robinsons na nandito sa Roxas City. So napadpad kami dito para maghanap ng makakainan. So dito din no sa Roxas City, dito matatagpuan yung branch ng Bangkong Sentral ng Pilipinas. So ito po yung pangalawang branch ng Bangkong Sentral ng Pilipinas dito sa probinsya ng Capiz, located at Roxas City. So ayan no, nakahanap kami ng makakainan dito sa unahan ng SM City dito sa Roxas. So after nga namin no kumain doon at kami nga ay nagdiretso na mag-travel, at yung isa nga sa goal na pupuntahan namin ay doon sa isang simbahan dito sa Roxas City. At yun naman no ay para naman sa next episode natin yun i-upload. So ngayon dito muna tayo sa center nitong Roxas City. At dahil nga nandoon kami pupunta sa kabila, so bumalik kami dito sa dinaanan namin kanina papunta doon sa destinasyon dito sa probinsya ng Capiz.
So bali ito po yung pang-apat na mall dito sa Rojas City, itong Robinsons Place, Rojas City. So matatagpuan naman ito dito sa Pueblo de Panay. So yan po yung Robinsons dito sa bayan ng Rojas. So ito naman ay way naman to palabas pa southbound or northbound nitong probinsya ng Capiz. At dito nga no, talagang napakaganda ng lugar nila dito. Bukod kasi sa napakalawak ng place, talagang hindi pa masyadong na-develop at puro green nga yung ating madadaanan dito. At yung mga rotonda nga dito no sa area nitong Pueblo de Panay ay nagkaroon ng mga decoration. So napakaganda nga dito mag-travel or mag road trip dito sa area na to ng Rojas City. At dito nga no, ongoing yung mga development na ginagawa dito ng private at saka government sector dito sa Rojas City. Pero masasabi talaga natin na dito ay napakaganda kasi hindi pa siya masyadong polluted yung hangin, polluted yung area, kasi nga po puro green pa po yung ating makikita dito sa probinsya ng Capiz at kahit dito sa city ng Rojas. So ito po yung rotonda dito sa Pueblo de Panay sa Rojas City. At dito nga nag-stop over kami dito para magpa-picture dito sa kanilang Pueblo de Panay. So ito naman may ongoing development dito ng Techno Park dito sa likod nitong Pueblo de Panay. So ito siguro ay dinedevelop ng private sector. So siguro patatayuan ito ng mga buildings dito or subdivision. At kahit nga no, maulan, so hindi kami nagpatinag at kami nga ay diretso pa rin. At dahil naman pauwi naman na kami, so wala na kaming choice kundi magpaulan na lang at magpabasa. So simula nga kaninang umaga kami ay naulanan, nainitan. So dahil nga yung goal namin is makaikot dito sa probinsya ng Capiz, at dahil isang araw lang yung aming pwedeng stay dito, so kami ay wala nang hesitant na mainitan man o maarawan, tuloy pa rin yung aming travel or gala. So thank you no sa patuloy na pagsuporta sa aking mga videos na aking ina-upload sa aking Facebook page. So sana po no, hindi po tayo magsawa sa pag-share, sa pag-like at sa panunood ng aking mga videos na ina-upload dito sa aking Facebook page at saka sa aking YouTube channel na Lakwatsyerong Colaseño. So abangan nyo yung last part ng aking travel adventure dito sa probinsya ng Capiz.